Ipinagpapasalamat ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ang kumpirmasyon sa lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Naghahanda na rin ang mga magkakaroon ng partisipasyon sa paglilitis. Nakatutok live, si Jamie Santos. Jamie. Vicky, walang pagsidla ng tuwa at pasasalamat ng ilang grupo matapos ang desisyon ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 na magtuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot daw ito sa dasal ng libo-libong biktima ng extrajudicial killings mula noong mayor ng Davao si Rodrigo Duterte hanggang maging presidente ito. Sa isang pahayag ni na Attorney Joe Butuyan at Attorney Gilbert Andres, ang mga ICC appointed counsels ng mga biktima, sinabi nilang isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pa ang isang dating presidente tulad ni Duterte. Isang pag-asa raw para sa mga biktima ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC na nagsabing may substantial grounds para harapin ni Duterte ang mga kaso niya sa isang trial proper. Sabi naman ni Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, ang magkakasunod na desisyon ng ICC hinggil sa jurisdiction at confirmation of charges ay mahalagang hakbang na nagbubukas ng daan para sa paglilitis sa kasong crimes against humanity. Tama umano ang naging hakbang ng pagdulog at pagrereklamo sa ICC. Ngayong lilitisin na si Duterte, dapat daw maghanda na ang mga biktima para sa kanilang magiging partisipasyon sa proseso at iginiit ang pangangailangan ng mabilis na paglilitis upang mabunyag ang buong katotohanan sa mga malagim na pangyayaring naganap noong panahon ng pamumuno ni Duterte sa Davao at sa kalaunan sa Malacanang. Iginagalang naman ng Malacanang ang desisyon ng ICC na kumukumpirma sa lahat ng kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Ayon kay Yuse Claire Castro, hustisya ang kailangang makamit sa mga kasong ito at parehong panig ang makikinabang sa proseso. Anya, hustisya para sa akusado kung mapapatunayang walang sala at hustisya rin para sa mga biktima kung mapapatunayang nalabag ang kanilang mga karapatan. Vicky, sabi naman ng tiyuhin ni Kian de los Santos na isa sa mga biktima ng Duterte drug war, nabigla sila sa desisyon dahil akala nilang sa katapusan pa ito ng buwan ilalabas. Natutuwa naman daw sila at umaasang magtutuloy-tuloy na ang paglilitis. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos.